Hindi ito ang kulungan nasa isip mo. Tulungan natin sila. Sir, kayo ba, paano niyo nalalaman kung totoong nagbago na ho ang isang kriminal? Sa pelikulang Green Bones na pinagbibidahan ni Kapuso stars Dennis Trillo at Ruro Madrid, matutunghayan ang kwento ng kabutihan na lumalabas sa loob ng kulungan. Bagay na nangyayari rin sa tunay na buhay. Pwede bang tubuan ng kabutihan ang taong nagkasala? Kulungan. Salita na kalimitan nating kinatatakutan. Pero maniniwala ba kayo na sa loob ng presong ito, imbis na pasakit, malasakit ang umiiral sa mga tao? Nakilala namin si Tatay Mooks, isang 66-year-old na PDL o Person Deprived of Liberty mula Metro Manila District Jail sa Taguig. 2022 nang makulong si Tatay Mooks sa kasong smuggling. Elementary lang daw ang natapos niya at ang kanyang naging kabuhayan noon ay pagkakarpintero. Kaya laking gulat daw niya nang biglang isang araw may nagpadala sa kanya ng supina. Humarap naman daw si tatay sa kinauukulan at itinanggi ang paratang na siya ang general manager ng isang smuggling case ng illegal substances. Sabi ko, paano ako maging general manager? Wala akong kaalam-alam dyan. Tsaka hindi ako marunong magsumulat, hindi ako marunong mag-English. Paano ako mag-transact sa mga insect, sa mga ganun? Lumipas ang 2 buwan. Inilipat siya sa Metro Manila District Jail sa Taguig. At dito na raw siya nagsilbing tatay-tatayan sa mga mas nakababatang PDL. Isa siya sa mga nare-respeto dahil isa na siya sa mga matandang PDL namin, pinapakinggan naman siya ng mga other PDLs. Hindi ko pa siya nakita na board doon sa PDL's disciplinary board namin na may violation. So maganda yung naging behavior, yung mga ginagawa niya dito sa loob ng jail. Inabot na ng 2 taon sa loob ng preso si Tatay Mooks habang on trial pa ang kanyang kaso. Limitado man ang kayang gawin sa loob ng kulungan, ipinagpapasalamat pa rin niya ang konting kalayaang nararanasan. Mabuti dito. Pwede ka pa mamasyal doon. Mag-jogging-jogging sa taas. Kain tulog lang dito. Tingin ka ng TV. Kaso lang, hindi ka lang makalabas ng gusto mo umuwi sa bahay. Naiwan kasi ni Tatay Mooks sa kanilang bahay ang kanyang asawa at mga anak. At dahil malayo ang kanilang tirahan, hindi raw sila palaging nakakadalaw. Ang tanging pangarap na lamang niya, makalabas ng piitan para muling makasama ang pamilya. Lalo na ang kanyang bunsong anak na may special needs. Palagi nag-iiyak sa akin, magpakabait ka. Sabi niya, ang alam niya, nagbakasyon ako. Kailan ba matapos ang bakasyon mo? Sabi ko, malapit na. Ayun, sana gusto na kita mayakap. Ganun. Hiling na nga raw niya na muling makita ang anak bago pa mahuli ang lahat. Dahil kasi sa kanyang edad, may mga iniinda na rin daw na karamdaman si Tatay Mooks. Gaya ng panlalabo ng kanyang mga mata. Bali yung case po natin kay tatay, pterygium po ang tawag po doon. In layman's term po, pugita. Usually po yan ay irritation sa mata na nagkakos po ng paglalaman. Pwede pong UV radiation from the sun or yung wind po or hangin po. Maliban po sa pterygium, may nakita rin po tayong cataract kay daddy on both eyes. Dahil nasa loob siya ng bilangguan, hindi na raw siya umasang maipapaayos pa ang kanyang mga mata. Pero ang good news, ang mga pulis na nangangalaga sa kanilang mga PDL may mabuti raw adhikain na maibigay ang mga natatanging kahilingan ng mga preso. Mapapagkain, libreng gupit o kahit mas malalaking hiling, sinisikap daw nilang maibigay. Yung latest natin, nagpakandak tayo ng BJMP Fun Run for a Cause. Kung saan yung proceeds nito ay malaki ang tulong medikal sa ating 2 napiling PDL. Maliban sa fun run,
Tumatanggap din sila ng art commission kung saan ang kanilang kinikita ipinambabayad piyansa sa mga kaso ng PDL. Meron tayong Likhalaya project na kung saan yung mga PDL natin o yung mga nakakulong dito sa ating piitan ay merong mga arts na ginagawa through painting. At mula dito, pwede nating magamit yung kinita ng paintings na ito para makapagpalaya ng mga qualified na PDL. Ang inisyatibo ng kanilang istasyon, pinangungunahan daw ng warden nilang si Jose. At ngayong taon lang nila ito sinimulan. Sa BJMP, direkta kasi tayo nakaka-apekto sa mga PDL natin. Kaya't iba sa pakiramdam ng bawat BJMP ang makatulong or makapagbago ng mga dating nakadilaw, dating mga bilanggo. Ibang impact sa amin pag bumabalik, nagpapasalamat, nagbagong buhay. Yun yung hindi nababayaran sa isang BJMP officer. At ngayong buwan, sino pa ba ang susunod na benepisyaryo kundi si Tatay Mooks? Unang-una, wala siyang any infraction sa loob ng ating kulungan. So, meron siyang good record, no? Pangalawa, kahanay siya sa ating mga senior citizens na PDL. Pangatlo, nakita natin yung pangangailangan niya para talaga matugunan yung paggamot sa kanyang mga mata para mas malinaw niya makita yung kanyang pamilyang bumibisita sa kanya. Dito po tayo ngayon sa San Juan at today po, schedule po ngayon ni Tatay para sa kanyang surgery. Para sa inaasam na reunion, samahan niyo kami sa pagsubaybay sa eye operation ni Tatay. Hello po, ma'am. Magpapaalam ka na magkakaroon siya ng surgery. At syempre, bago ang operasyon, ito ang malinaw na regalo ng good news para kay Tatay. Ang online reunion mula sa kanyang pamilya para mabawasan naman ang kanyang kaba. Pagkatapos ng operasyon, saan kanila dadalhin? Doon na, ibalik din doon. Babalik din doon. Oo. Makakausap ka pa namin. Oo, Mahal kita. mahalin kita. Ako ka na mahal. Alam mo dito. Huwag ka magtakas ha, hintayin mo ako. Okay. Dito pabalik mo. Hintayin mo. Inumpisahan na ang pag-examine sa mga mata ni Tatay. Ang definitive management po natin dyan ay pterygium excision or pagtanggal po or pagkayas po or pagkayod ng pugita po. At nilalagyan po natin yan usually ng graft para po hindi tumubo kaagad. Matapos nito, nagsimula na silang i-disinfect ang buong mukha at mata ni Tatay Mooks bago dumiretso sa operating room. At makalipas ang isang oras, tagumpay ang operasyon. The first week po, yun naman po yung medyo strict tayo na talagang every 2 hours po pinapapata. Malaking bagay na raw ito para kay Tatay Mooks na habang siya ay nag-aabang sa kanyang papalapit na hearing, makita niya man lang daw nang malinaw ang pamilya kapag sila'y dumalaw. Sapat na para magbigay sa kanya ng pag-asa. Ito si Tatay Mooks, merong special child na anak na super close sila. Gusto ko na makita nilang mas malinaw ang isa't isa sa sandaling panahon na binibisita sila sa loob ng ating kulungan. Yan yung pinakamasarap sa pakiramdam pag nakakatanggap tayo ng regalo. Biglaan, hindi hinihingi. Ang buena mano niyang titignan ng malinaw, sino pa nga ba kundi ang miss na niyang pamilya. Salamat sa lahat bata. Nung nagtulungan, mahirapan tayo. Sa buhay, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil sa bawat paglipas ng oras, dinadala tayo sa mas malinaw na bukas.